Yo, what is good? Let's go na sa PHP tutorial natin, which is yung backend dynamic web pages. Goal natin dito is makonect natin yung front end, which is itong HTML sa database. Ano ang PHP? Saan ito ginagamit? Dito pinaprocess yung mga backend processes like registration, insert ng data, and that's it. Okay, dito tayo sa syntax and variables. Okay, wait lang. Para magawa natin yan, kailangan natin ng SAMP. Dapat ma-install nyo muna to. Start, stop. Start, stop. Start nyo lang itong dalawa. MySQL and Apache. By this time, alam nyo na dapat yung database. Pag-insert ng database, pag-create ng database, pag-create ng table, pag-delete ng row sa loob ng table. Natakal lahat natin yun sa previous topic natin. And then, start na tayo sa halimbawa, na-install nyo na yung SAMP. Sa SAMP, dito nagra-run yung PHP, htdocs, dito. And then, gumawa ako ng test run folder, gawa kayo ng test run folder, gawa kayo. Wala, sa existing na newly installed, wala yan. I-create nyo yan. Gawa tayo ng test run. And then, open natin yan. CMD. Pagka-click natin ng CMD, lalabas to. Then, type lang natin code, space, dot, space, space. Pag in-enter natin, lalabas na yung folder. Ito siya, mapupunta siya sa VS Code. Ayusin muna natin to. Alright. Dito tayo mag-create ng file. Index.php. Since PHP tayo, di na siya .html, .php na siya. Since gagamit na tayo ng backend features. Okay, sa syntax tayo. Magsimula. Ang PHP is nagsisimula sa ganitong tag and nagtatapos sa ganitong tag. By default, yan ang syntax natin. Ano bang sabi niya? Ang sabi ni ito, syntax and variables. Dito mo tayo mag-focus. And then, ito ang pag-declare ng variables. $sign, and then variable name equals checkout. Yan. Then, age equals 30. And then, echo natin. Ganito mag-display. Ganito mag-display ng text plus variable. Hello, my name is variable name and I am age, variable age, years old. Yan, X natin to. Okay. Ganito ang pag-declare ng variable and then display. Paano natin siya
paano natin siya mapaparan is sa ganitong paraan. Localhost, by this time dapat nag-running na yung MySQL nyo and PHP, Apache, test run, ito yung folder name, then yung index.php, ito yung file name. Bali, tignan natin ulit, ito siya, sump, htdocs, then test run, localhost, then test run, ito yung test run, then yung file name is index.php, then index.php. Pag index guys, pwede siya kahit wala yan eh. Pero for the sake of tutorial, lagay natin para mas understandable siya. And then ito yung display niya, zoom lang natin. Hello, my name is Jekat and I am, papansin nyo variable yung ginamit ko dito. And dito sa name and age, since mayroon tayong sinet na values sa mga variables na yan, na-display niya lang. Alright, ayun yung variables. Sana tayo next. Data types and operators. Sa data type naman is, kapag walang, bawa, data types, operators. Kapag nag-declare tayo ng num1 equals 10, magkaiba siya sa num1 equals 10. Dahil si 10 na may quotation is string, hindi siya number. And si number na walang quotation is data type niya is number. Gawa tayo ng num2 equals 20. Kung paano natin i-add yan, echo lang natin. Echo num1 plus num2. Num2. Case sensitive nga pala siya guys, kung ganito nyo siya i-output. Kung kahit same word lang siya, but different different characters ang ginamit nyo, hindi siya magdi-display ng tama. Maglagay lang tayo dito ng br echo okay. So 10 plus 20, in-echo natin, 10 plus 20 equals 30. Alright. Ang next topic natin, conditional loops. Conditional and loops. Parang yung kanina lang din sa JavaScript to guys. Conditional and loops. Copy natin. Halimbawa, score equals to 85. And conditional and loops dito tayo sa if muna. If. Okay. If score is greater than or equal to 75, then echo pasado paps. Else failed, echo failed. Check natin yan. Si 85, si score ba? Si score is 85. So, si 85 ba ay greater than or equal to 75? Check natin. Passed. Passed, no? Halimbawa, gawin natin 74 to.
failed. Kasi si 74 ay hindi siya greater than or equal to 75. Papasok siya sa else. Tama? Kapag nagtuturo lang tong condition na to, saka siya papasok dito sa kanya i-execute tong command na to. Instructions na yan. Sa loop naman, daanan lang natin ulit. Sa for loop, meron tayong I greater than 5. I is equals to 0. Nag-assign siya ng value ni I. Ngayon, kung si I daw ay less than 5, mag-e-echo siya dito. Echo natin si echo I. Lagyan natin yung BR kada refresh natin, check natin. Ayun. For loop. Nag-echo siya from 0 to 4. Ganun lang ulit. Balikan natin yung simulation natin dito. Delete lang natin itong mga to. Okay, simulate natin. Si I daw ay ang value ay 0. Ngayon, pag si 0 ba ay less than 5, pag nag-true, 'di ba? Mag-e-echo tayo ng i-output natin yung 0. Yung I, which is yung value ay 0. And then pag nag-execute siya, saka siya mag-increment. Mag-increment siya ng 1 plus plus daw. So 1. Ngayon, uulit-uli siya sa condition ng for loop is I, which is value is currently 1. 1 less than 5 ba? True. Then execute ulit. Mag-output siya ng 1. Then increment ulit ng isa, magiging 2. Ngayon si 2 ba ay less than 5, true, mag-execute ulit, then increment to 3. Then 3, less than 5 ba? True pa rin, echo ulit, magiging 3. Then increment ng 1, magiging 4. Is 4 less than 5, true, which is mag-echo siya ng 4, then mag-increment ng 1, magiging 5. Ngayon, si 5 ba ay less than 5, magiging false. Doon na siya mag-i-stop, mag-loop. Hindi na siya nag-output. Hanggang 4 lang. Alright, ganun lang. Basic lang yan, paps. Okay, next topic tayo, functions. Kung papansin nyo, same lang siya sa JavaScript. No? May mga functions, may mga loops. Pero ito sa backend to. Functions. Halimbawa, function greet name. Gigreet tayo ng name. Return hello. Hello name. Hello variable name. Refresh natin. Anong mapansin nyo? Walang nangyari kasi nag-create lang tayo ng function pero hindi natin siya kinol. Para makall natin siya, echo greet Maria. Ito yung greet and then yung parameter niya na first parameter niya is which is alone lang naman ang parameter. Ito yung name. Hello name. Hello Maria. Kahit anong ilagay mo dyan. Lagyan natin ng echo echo. Ayun o. Hello echo. Lagyan natin ng BR para maganda-ganda naman ang labanan. Ayun o. So, ganyan lang mag-create ng function. Magagamit natin yan sa mga future pag real world projects na tayo. Dito naman sa
Forms, super globals. Super globals daw. Super globals, meron siyang get, merong post, merong session, merong cookie. Okay. Some form. Ganito siya. Ang pag-create ng form is sa labas ng PHP. Form action. Index.php para dito siya mismo sa page na to magsasubmit ng method which is post. Gamitin natin yung post muna. Input, text, name, the username. Then button, type, submit. Okay. Then sa PHP, ito ay post. Echo, hello. Dito concatenate, then username. Kung saan natin nakuha to. Wait lang, lagyan natin. Spacing. Kung saan natin nakuha itong post username is galing siya dito sa input na username. Ito yung name niya, name. Try natin. Currently, wala siyang value. Pero kapag nag-submit na tayo, halimbawa, checkouts. Ayun na. Hello, checkouts. So, Lester. Diba? Ronly. Submit. Ayun, no, diba? Ganun siya nag-work. Ganun siya. Pag sinubmit mo, ganun to siya fetch yung data na in-input mo, which is gamit yung name na may value na username. Kung ano nakalagay dito, dapat hindi nang nandito. Okay, sa get naman, ganun lang din eh. Hello, post, hello, get. Papalitan natin to ng get. Ganun lang. Wala username, hello, get, checkouts ulit. Ayun, nagkaroon na siya ng get. Si post na wala na kasi pinalitan natin ng method post get. Kung mapapansin nyo yung get is napunta dito sa URL, ganun lang siya nag-work. Kung anong value niya dito. Kung ano yung sasubmit mo sa get is mapupunta siya sa URL. Then i-display niya paano niya kukunin, ganito lang. Okay, ano pa yung next? Session. So session is kailangan natin ng session start. Session start. And then mag-set tayo ng session username equals post. Get na lang, get username. Dito inassign natin si get username, yung which is in-input natin galing sa user sa session. Okay, try natin. Checkouts. Papansin nyo, walang nangyari kasi hindi naman natin siya in-output. Gawa tayo. Hello session. Session username. Ayun o. Checkouts 1, 2, 3.
sessions. Nagkaroon na ng session 1, 2, 3. Ganito nag-work yung sa login session. Kung ano yung nilogin mo username, then dun siya mag-i-store ng values session para alam ni PHP kung sino yung currently naka-login. Sa cookies, ganun din siya. Nag-work lang siya kapag kinlose mo yung browser. Saka na yan. Mas medyo deeper topic siya. Hindi pa siya magigets sa ngayon. Alright. Ano bang next topic natin? Form handling. Get versus post. Ayan, na-explain ko na kanina. Which is yung post is hidden yung value. Hindi siya kagaya na ito na kita dito, na-expose yung data. Ayan o, si post ay kita. And then si get ay expose ang data. Refresh natin. Okay, that's. And then ito si get. Si method get is na-expose yung data and nakukuha naman natin. Mahalaga yun sa mga hindi sensitive data. Sa ngayon, okay na siya. Na-explain ko naman. Connecting PHP to MySQL. Connect MySQL query. Paano natin gagawin yan? Paano tayo mag-connect? Mag-declare muna tayo ng connection natin. MySQL ay connect. And then yung localhost. Then root. Ito yung username. Password. Which is blank currently. Dahil nasa localhost lang tayo. Then yung database name. Ano bang database natin? DreamUp. DreamUpDB. Tama. Ito yung IP, username, password, database name. Ayan, check natin kung nag-connect. If not, connect. If not true daw, then die. Connection failed. And i-concat natin yung error SQL connect. Ito siya. Error. Ay. Connect error. And else, kapag connected siya, echo connected successfully. Check natin kung connected siya. Bali, comment muna natin yung ano guys. Post medyo dirty kasi siya tingnan. Connected successfully. Ibig sabihin, nakakonect tayo dito sa database na to. Nag-success, nag-true eh. Next topic natin is CRUD operation. Okay. Guys, ang CRUD operation is yung C is for create or insert form. Then yung R is for read, display records from database. Then yung U is update or edit record. Then yung D stands for delete, remove record. Alright. Start na tayo sa CRUD. Sa create naman, paano tayo mag-create ng records? Gawa na lang tayo siguro ng another file, ano? Medyo dirty. Gawa tayong gawa. Okay, ito.
Sama tayo sa create muna tayo. Create.php. Okay. Punta tayo ngayon kay create.php. Connected successfully. Then create tayo. Sa create natin is dapat meron tayong form, action, leave lang natin ang blank which is same page siya magsasubmit. Then method is for post. And then yung input niya is text, input type text, name, username. Placeholder equals username. Then button type equals submit and name niya is save. Check na natin yung itsura. Okay, username, save. This time mag-insert tayo ng username. Wala mo ng password. Then sa database natin, connect, then create. If is set. If is set, post, save. Name equals post username. Username natin to. Si username nilagay natin dito eh. Then MySQL query con, then yung insert query natin, insert into user table. Ito yung table name natin, yung user table. Then yung column name is username. Then values, isin natin. Values is dahil string siya, naka single quote siya. Username. Okay, kita ba? Ito lang siya eh guys. Ayan. Insert into username, values, username. Then, echo natin. Echo, user, added. Check natin. Database muna tayo. Sa table natin. Sa table natin. Okay. Medyo, ano. Ayan. Sa table natin is wala, isa pa lang ang user dahil nag-delete tayong isa kanina. Try natin mag-add. Username 2. Ano sabi niya? User added. Tingnan natin ang BR dito. Echo BR. Check natin kung nag-insert ba talaga. Ayun o, username 2. Ano? Isa pa. Refresh tayo. Okay. Ronly001. Save. User added. Ayun o, ganun siya mag-insert. Bali, ganito lang siya kasimple. Ang logic niyan is kapag nag-click ako dito, which is ito siya, i-check ngayon sa backend. I-check niya ngayon kung nag-submit. Kinlik ko ba si, ito yan eh, if kinlik ko ba si save. Ngayon, kung kinlik ko si save, papasok siya dito sa execution na to, na code na to. Which is kinuha niya yung username from here. Post siya, diba? Then username.
Then, in-insert niya sa database. Then, pagka-insert niya sa database is nag-display siya ng successful message which is user added. Okay? Ngayon, ang gusto nating gawin is basahin natin yung laman ng table, ano? Basahin natin yung laman ng table. Paano natin gagawin yan? Okay. Dito tayo sa result equals MySQL query connect, which is yung connect is ito yung connection niya sa database. Ito yung variable na yun. Select all from user table. Okay, ito yung query natin. And then, gagamitin natin siya ng while loop. While row is equals to MySQL fetch asok. Ilalagay natin si result dyan. Ganyan. Then, echo natin. Echo row ID. ID and then concat natin to. Ganyan. Isa pa. Row username. Concat ulit. BR. Check natin. Variable result in line 25. Result. Kasi mali tayo ng spelling dito. Result. Okay, check natin ulit. Undefined ID. Kasi yung ginamit nating column name dito is user ID. Dapat user ID to. Ayun, no? Ito na yung ID niya and then yung username. Na-display na siya. Check natin. Tama ba? Username, only for tama, ano? Ganon mag-display ng records. Read ang tawag. Nasa ano na tayo? CR na tayo. Yun na. Update. Sa update naman, if gagawa man tayong form for update. Lagyan nga natin ng label to. Insert. Create. Natin yung itsura niya. Create. Dito naman read. And then, update pala. Create, update. Update or edit. Same lang siya. Form lang ulit. Then this time input natin yung ID and then number. Pag number pag ID number ang gagamitin natin. Name, user ID, placeholder user ID. Username, okay, type save. Update natin to. Update. Para palitan natin yung name. Update. Check natin. User ID, name, update. Ngayon, ang goal natin is kapag kinlik natin to, mag-update yung ID na sinelect natin, which is ito, and then yung username, which is ito. Okay, paano natin gagawin yan? Dito sa PHP. Yan, ito. If iset
Ganun lang ulit. If is it, pag kinlik niya si, ito, yung button na to, i-update. Papasok siya ngayon dito, which is yung kukunin niya yung ID muna, host user ID. Lagay natin to user ID. And then yung name, kukunin niya rin. Name na in-input ni user para i-update. And then yung MySQL query natin, MySQL query con, which is yung connection natin, ito, database connection, connected siya dyan. Then update user table set, ito yung column name, which is username equals name. Username na lang natin to. Username where user ID is equals to user ID. Bali hindi siya naka single quote. Since number siya, wala siyang quotation, straight to the variable name lang, which is number value siya, integer value. Lagyan natin semicolon para walang error. After nyan, echo record updated. Okay, alright, check natin. Kapag si 3 daw, palitan natin ng value, gawin natin username 3 from username 2, update natin para makita natin yung kung nag-update nga ba siya. Click natin to, refresh, ayun o, nag-update nga siya. Try natin si Ronly din. Ronly with an ID of 4 Ronly 004, update natin, nag-update siya, refresh natin, naging 4. Alright, basic lang no Pops, basic lang yung Pops. Ngayon nasa read na tayo, delete naman ngayon Pops. Paano tayo magdi-delete? Wag na muna siguro yung delete Pops kasi wala tayong table para magkaroon tayo ng best example sa kanya. Ano bang next topic natin? Wag na muna yung delete, basic authentication, login system using sessions. Okay. Ito, papakita ko sa inyo yung login and logout system. Okay, gawa tayo ng file. Login.php. Nag-create ako ng file, login.php. Gawa lang ulit tayo ng ganyan. Login. Gawa tayo ng login form. Action, same page, kahit blanco lang. And then method equals post. And then input, type text, name equals username, then placeholder equals username, and then input natin para sa password, name, password, and then placeholder equals password, and then button type equals submit, and then name equals login. Ito yung kapag kinlik natin si login, ito, kinlik natin to, sasubmit niya yung mga username and password.
para ma-check sa backend kung working. Bali, from create, copy lang natin ulit to. Para alam natin kung nag-connect siya. And then, session start. Then, if iset post login. Yan, if kinlik daw, if kinlik si login, ito yan. Punta muna tayo sa kanya. Login.php. Ayun no. Connected successfully, username, password. If kinlik daw si login, echo niya to. Papasok siya dito sa commands na to. Okay, username. Kukunin niya yung username mo. Username na in-input mo equals post. Username. Dito naman, password. And result equals MySQLi query con lang ulit dun sa connection natin. Okay, dito. Which is nakakonect sa DreamApp DB natin. Then, select all from user table where username equals yung username na in-input ni user. Palakin nga natin to. Username and password is equals to password. Ganun lang itsura niya. Then if MySQLi num rows result greater than 0, meaning kung mayroong isang existing na pumasok, nag-true itong query na to, then i-start tayo ng session. Username, mag-i-start tayo ng session sa username session equals username, then header, location, dashboard.php. Okay. Mapupunta siya sa create na lang. Create.php. Else echo invalid credentials. Okay, try natin yan ha. Ano bang username password ko? 123 jcats2 123. Okay. Try natin maliin. Jcats 123 invalid credentials kasi walang ganun. Jcats 2 123 yung password. Nag-login. Pumasok siya. Nag-successfully siya nag-login. Then, pinunta niya tayo sa create.php. Ganun lang. So, sa create.php, lagyan natin ng header h1. Hello. Echo h1. Hello. Tapos yung session natin. Session. Username. Try natin yan. Session start kasi. Kailangan nating mag-session start. Session. Para ma-identify nyo yung session. Ayun o. Bagang.
Session start, hello, Jekats2. Ito kasi nakalagin. Paano natin lalagyan ng logout? Gawa tayo ng button. Echo anchor tag href equals logout.php logout.php logout. Yan natin yung tsura nyan. Error, walang closing, logout. Lagyan natin ng br. Gagawa tayo ng file na logout.php. Kung paano natin i-destroy yung session is ganito lang. Session start, then session destroy. Ano ba to? Session, mali ba spelling ko? Session destroy, and then header natin mapupunta sa location. Late kasi yung screen ko, guys. Location login.php, then exit. Okay, alright, mukhang okay na siya. Logout tayo. Yun, napunta. Jekat, login ulit tayo. Jekats2 1, 2, 3, login and logout. Alright, tackle na natin lahat, guys. Ano to? Bukas gawa na tayo ng real world project. Bukas na natin, no? Butya, kaya pala ituro ng isang araw to, no? Pero syempre yung practice matagal. Okay, let's go. Bukas na lang. See you. Gagawa tayo ng web apps. Goodbye.